Ang bansang Japan na nga ba ang boxing mecca sa Asia? At ang mga Japanese boxers na ang mga bagong hari ng boxing sa kontinente ng Asia. Ano ang nangyari sa Philippine boxing at napag-iwanan na tayo sa larangan ng boxing? Hindi maikakaila na ang boxing ang pangalawa sa pinakapaboritong sports ng mga Pilipino. At sa kasaysayan ng boxing sa Asia, tayo na marahil ang nagkaroon ng one of the greatest boxer of all time sa katauhan ni 8th Division World Champion Manny the Pacman Pacquiao. Ngunit sa paglipas ng panahon at pagkatapos magretiro ni Pacquiao, ay nakita natin ang pagdausdos at pagbaba ng bilang ng mga Pinoy boxing champions. Sa kabilang banda, sa huling 15 taon, ay nasaksihan natin ang pamamayagpag ng mga Japanese boxers sa pangunguna ng 2 Division Undisputed Champion at number 1 rank pound for pound sa buong mundo na Oya Inoue. Ano ang mayroon sa boxing ng mga Hapon na nawala sa mga boksingerong Pinoy? Una, boxing tournaments. Ito marahil ang naging sistema ng mga Japanese promoters para umangat ang boxing sa Japan. Kada taon ay nagtatanghal sila ng mga National Amateur Championships na nagtatampok sa amateur fighters mula sa iba't ibang mga boxing gym sa Japan. Ang mga nananalo dito ay binibigyang pugay ng gobyerno nila sa pamamagitan ng recognition at syempre cash prizes. At eto pa, ang mga eskwelahan sa Japan ay mayroon ding mga amateur boxing tournaments. Ginagawa nila ito para magkaroon ng interes ang mga batang Hapon na magboxing. Pribado man at pampublikong paaralan ay nagpo-promote ng boxing bilang sport sa mga mag-aaral nila. At ang mga kasalukuyang world champions ng Japan sa ngayon ay produkto ng kanilang boxing program sa mga educational institutions sa Japan. Pangalawa, government at private sector supports. Halos kada taon ay maraming mga boxing promotion sa Japan sa professional rank at tinatampok nila dito ang kanilang mga contenders at mga world champions. Hindi na halos lumalabas ng bansa nila ang mga boksingero at doon na lang lumalaban sa Japan. Malaki ang bigayan ng mga premyo at marami ang opportunity na lumaban sila sa mga high-rank contenders mula sa ibang bansa. At dahil tanyag na ang kanilang mga boksingero sa kanilang bansa, marami sa kanilang mga private sectors at individuals ang nagbibigay ng sponsorship sa mga boxing promotions. At istrikto din ang kanilang Japan Boxing Commissions sa pag-regulate, pag-sanction at pagpataw ng parusa sa kahit na sinong lumabag sa mga boxing rules. Pangatlo, style of training. Kilala ang mga Japanese sa kanilang ancient martial arts. Kabilang na ang karate, jiu-jitsu at aikido. Malaki ang naiambag nito sa pamamaraan ng training ng mga Japanese boxers. Nagkakaroon ng kakaibang disiplina ang mga boksingero, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi kabilang na ang mental na estado ng isang atleta. Nakatuon din ito sa sipag, ibig sabihin ay ang pagbibigay ng halaga sa training regimen nila. At hindi lang puro lakas ng katawan, dapat ay mayroon ding bilis at talino sa paglaban. Mahalaga sa kanila ang kombinasyon ng tradisyonal na ensayo at disiplina sa martial arts at ang mga panibagong teknik at estilo sa modernong mundo ng boxing. At pang-apat, pangangalaga sa kapakanan ng mga boksingero. Ang maayos na sistema ng training mula sa pagkabata ng isang atleta, pagbibigay ng suportang pinansyal at maayos na mga kagamitan. Sa Japan ay mayroon silang mga boxing clubs na siyang nangangasiwa at nangangalaga sa mga boxers nito. Ito na din ang nagsisilbing mga promoters nila. Maganda ang mga sports facilities at talagang ipinatutupad ng matindi ang disiplina sa mga alaga nila. Kaya naman, madali lang ang maghikayat sa mga batang Hapon na subukan at mag-training at magtagumpay sa larangan ng boxing. Sa ngayon ay mayroong 8 boxing champions ang Japan.
Kabilang na ang undisputed world champion na Oya Inoue, 3-division champion Junto Nakatani at unified world champion Kenshiro Tiraji. Samantala, ang Pilipinas ay mayroong 2 world boxing champions sa kasalukuyan.